Huwag kang lilingon kapag naglalakad ka mag-isa. Huwag ka daw lilingon kapag naglalakad ka mag-isa sa gabi kasi maaring may makita ka na hindi mo gugustuhing makita. Sa probinsya namin, madalas kong marinig sa matatanda ang isang simpleng paalala. Kapag naglalakad ka raw mag-isa sa gabi at pakiramdam mo ay may sumusunod sa likod mo, huwag ka raw lilingon. Sabi nila, may mga bagay daw sa dilim na hindi dapat tinitingnan. Kapag nilingon mo raw, parang inaanyayahan mo silang magpakita. Hindi ako naniniwala noon. Para sa akin, pamahiin lang iyon na gawa-gawa ng matatanda para takutin ang mga bata. Isang gabi, naranasan ko mismo kung bakit sinasabi iyon ng mga nakatatanda. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko ng gabing iyon. May inuman kasi sila at nagkayayaan lang. Bandang 12:00 na nang magpasya akong umuwi dahil maaga pa akong gigising kinabukasan. Tahimik na ang kalsada at halos wala nang dumadaan na sasakyan. Naglakad ako sa makitid na daan papunta sa bahay namin. Sa magkabilang gilid ay puro bakanting lote at mga puno. Tanging ilaw lang ng ilang poste ang nagbibigay ng liwanag sa paligid. Habang naglalakad ako, may napansin akong kakaiba. Parang may tunog ng yapak sa likod ko. Noong una, hindi ko pinansin. Baka akala ko lang iyon o baka may aso lang na gumagalaw sa damuhan. Pero habang naglalakad ako, naririnig ko pa rin ang mga yapak. Kapag humihinto ako sandali, tumitigil din ang tunog. Kapag naglalakad ulit ako, sumusunod ulit ang tunog sa likod ko. Bigla kong naalala ang sinabi ng lolo ko noon. Kapag may narinig kang sumusunod sa gabi, huwag kang lilingon. Kinilabutan na ako, pero dahil matigas pa rin ang ulo ko, sinabi ko sa sarili ko na baka may taong naglalakad lang din sa likod ko. Lumakas ang loob ko at bigla akong lumingon. Sa una, wala akong nakita. Madilim lang ang daan at walang tao. Huminga ako ng malalim at napangiti pa dahil inisip kong natatakot lang pala ako sa wala. Pero nang humarap ulit ako sa unahan, doon ako nanlaki ang mata. May nakatayo na sa gitna ng daan sa harap ko. Isang matangkad na anino ng tao na halos abot ang ulo sa sanga ng puno. Hindi ko makita ng maayos ang muka dahil madilim. Pero kitang-kita ko na nakaharap ito sa akin. Hindi ko alam kung kailan siya napunta sa harapan ko. Kanina ay wala naman siya roon. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang at parang nakatingin sa akin. Unti-unti akong napaatras habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Maya-maya, dahan-dahan itong umatras papunta sa gilid ng daan. Para bang pinapaalis ako. Hindi na ako nagdalawang isip. Mabilis akong naglakad palayo hanggang makarating ako sa bahay namin. Pagpasok ko sa loob, nakita ko ang lola ko nagising pa. Tiningnan niya ako at parang may napansin sa mukha ko. Anong nangyari sa'yo? May sumunod sa akin. Paano mo nalaman? Lumingon ka? Tanong niya agad. Hindi ako agad nakasagot. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Swerte mo Napabuntong hininga siya. at pinadaan ka pa. Simula noon, kapag naglalakad ako mag-isa sa gabi at pakiramdam ko ay may sumusunod sa likod ko, hindi na ako lumilingon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong may mga bagay sa mundo na mas mabuting hindi mo na lang makita.